Goods na goods po sa inyong lahat. Meron lamang po ako gustong i-share sa inyo. Mayroon po kasing kwento isang Kristiyano na sundalo. Ito po ay hindi nyo pa nabasa, hindi nyo pa narinig. Nabasa ko na ito tapos narinig ko rin ito sa senior ng aming pastor. Meron pong isang sundalong Kristiyano na palaging nananalangin, siyempre, at nagbabasa ng kanyang Biblia. Tuwing makikita siya ng mga kasama niyang mga sundalo, lagi niyang ginagawa yun. Basa, dadasal. Ganun po siya. Ngayon po, isang araw, sinumbong siya ng mga kasama niya doon sa pinakamataas sa kanila. Sinabi nung leader, sige, ganun pala, anuin natin ngayon yan, subukan natin, pagtripan natin. Ayan. Kasi nananalangin siyang nananalangin, subukan natin. Di isang araw, isang umaga, habang nagpo-practice sila, sabi nung leader, tinawag niya yung sundalo na yun, lagi nananalangin. Alam pala nila na hindi siya marunong magmaneho ng sasakyan, kaya binulong dun sa binulong ng mga kasama niya, hindi marunong magmaneho yung sasakyan. Sabi niya, ito yung susi ng sasakyan na yun, i-drive mo kahit kunti lang papunta rito. Hindi siya marunong mag-drive. Ang ginawa niya ngayon, nanalangin siya. Binagtawanan siya ng mga naman niya, kasi nanalangin na naman siya, nakita na naman nanalangin. Sabi niya, dakilang Diyos, tulungan niyo po ako sa oras na ito na ako'y sumusubok. In Jesus' name. Yun lang, panalangin niya. Sumakay siya. Yun. Pagsusi niya, sinusi niya yung sasakyan, nag-start yung sasakyan. Problema, hindi siya marunong mag-drive. Hindi marunong paanda rin. Nanalangin naman siya. Kaya, ayun, gano'n ang tunog, sasakyan. Mandar na gano'n. Kung narinig nyo, mandar naman. Ngayon, yung mga kasama niya, tsaka yung mga leader, naglaki yan yung mga mata. At takang-taka. Binuksan pa lang niya, hindi pa niya nag-drive. Ngayon, pinandar niya. Habang pinapandar niya, na-atras niya, na idala niya dun sa leader. Umiiyak na yung mga ibang sundalo. Tapos, yung leader, takang-taka. Napapayak na rin yung leader. Akala niya napapano na sila. Tapos bumaba siya, pinatay niya yung makina, binigay niya yung susi sa leader. Sir, parang mission accomplished, gano'n. Tapos, sabi nung leader, luwa-luwa siya, manghang-mangha siya. Sir, bakit po? Ano po problema? Sir, manghang-mangha po kayo. Pero ako po namangha din kasi na-drive ko po yung sasakyan ninyo. Hindi mo na ako marunong. Salamat po sa ating Diyos na makapangyarihan. Hindi ako naiiyak, sabi niya, dahil hindi ako namamangha dahil na-drive mo, sabi ng leader. Ayun po, saan po? Namamangha kami sa Panginoon mo, sa Diyos mo, sa pinanalanginan mo. Dahil kaya niyang paandarin yung sasakyan. Siyempre, sabi niyo po, nanalangin ako sabi niya. Bakit po? Wala po bang gasolina yon? Sabi niya. Hindi lang walang gasolina yon. Walang makina yon. Sabi nga gano'n. Wala palang makina yung gusto siyang pagtawanan, pagtripan. Yung napala nila, kahit walang makina, pinaandar ni Lord yung sasakyan na sinusubukan nila yung Panginoon siguro. Yun, inano sila ni Lord. Kamukha rin siguro nung isang verse sa Bible na yung bundok kayang pagalawin kahit hindi po literal yun. Ibig sabihin nun, yung mga panalangin, kahit bundok pa kaya niyang pagalawin para sa'yo kapag yung ganun si Lord. Tapos siya yung makapangyarihan, parang iba yung love niya sa atin. Siya, tao lang tayo, nilalang. Tapos papagalawin niya yung bundok para sa atin. Yun po yung kahit hindi po literal,
yung mga buntok ng problema, buntok ng basta may pinapanalangin po tayo na akala natin hindi niya gagawin. Magugulat tayo, gagawin niya. Ganun po yun. Ibig sabihin nun. Pero kahit gawin pa pong literal yun, kung talagang kailangan paggalawin niya yung bundok, kaya niya po yun. Alam ko po yun, kaya niya. Sapagkat makapangyarihan ang ating, siyang naglagay dun eh. Kaya niya. Ngayon ito po, siyempre pag narinig natin yung mga istorya na gano'n, na may kamanghamanghang nangyari, tulad nun walang makina, parang na gusto rin natin tumataas yung faith natin, yung mabibless tayo, tapos parang gusto ka gano'n, parang inspired, encourage ka magano sa Panginoon, gano'n. Masasabi ko lang po, kahit hindi dumating sa gano'n ng buhay natin, pwede pa rin tayo mamangha sa Panginoon. Marami siyang kayang gawin na kamangha-mangha. Sample lang po, pag pinag-aaralan nila yung katawan ng tao, mga doktor, yung mga function ng katawan natin sa loob, mga ugat na maliliit, mga, kung paano sila nagtatrabaho, pag pinapakita yun, mamamangha ka po sinong gumawa niyan? Ang Diyos. Doon pa lang mamamangha ka na sa ginagawa niya sa tao. Makatayo ka sa umaga, mahirap pong tumayo pag yung mga ugat-ugat o mga ano natin sa katawan hindi gumagana. Ang galing po ni Lord dahil dyan sa mga organ sa loob na umaandar, parang makina na ganyan, na siyang may gawa. Ang dami natin, lahat tayo ginawa niya ng gano'n. Hindi po ba kamangha-mangha na yun? Marami pong mga bagay na pag nanalangin tayo na dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kahit imposible kaya niyang gawin, mga ganun, parang mamamangha ka po sa kanyang mga gawa. Sa huli po ng aking kwento, si Jesus pa rin ang mamangha-mangha lang. Ang dami niyang ginawa. Hindi nga may sulat sa Bible, sabi yung lahat ng kamangha-mangha niyang ginawa, yun po yung ibig ko sabihin. Marami siyang magagawa sa atin, sa buhay natin. Tanggapin natin yung ating tagapagligtas na si Jesucristo sa puso natin. Pero siya yung magagawa, Diyos Ama, maglalapit, paghahanap sa tao, kanyang gustong bigyan ng buhay na walang hanggan.